pakiramdam kapag ikaw ay second choice lang? Sino po dito ang magugustuhin nila na second choice ka lang? Wala po sigurong magsasabi dito na gusto mo yun o okay yun sa'yo. Lahat tayo ngayon dito, ang gusto mo, first choice ka. Ang gusto mo, ikaw talaga yung pinili. Sabi mo nga sa katabi mo, pinili ka. Yan. Naniniwala ka ba, kapatid, na pinili ka ng Panginoon? Amen? Pumalakpak ang lahat, alam nang pinili siya ng Diyos. Sabi mo sa sarili mo ngayon, I am chosen. Pero maaari sa panahon ngayon, kapatid, you're also like the life of Leah. Ngayon pong araw na to, we will be talking about the story of Leah. Most of the time po, itong binasa nating scripture today, ang madalas na napipreach o pinag-uusapan ay ang pag-iibigan ni Jacob at ni Rachel. Kung paano sinuyo, paano pinaghirapan ni Jacob si Rachel. It's very rare na napag-uusapan si Leah. But since today is a Mother's Day special, at alam ko pong lahat tayo ngayon, kahit na ikaw pa ay tatay sa oras na ito o kalalakihan ka, makaka-relate ka sa buhay ni Leah. Ngayong araw po ito, titignan natin yung course ng buhay ni Leah. Naranasan niya yung pain of being unchosen. Naranasan niya yung pakiramdam, yung sakit na hindi pinili. If you would remember the story mo na binasa natin ngayon, hindi talaga siya pinili ni Jacob. Sino po ang gusto ni Jacob doon sa story binasa natin? It was Rachel. Si Rachel talaga. May Rachel po ba dito? Sabihin mo kung si Rachel ang katabi mo, ang ganda-ganda mo. Ayan, talagang yun ang sabi po ng Biblia. Si Rachel daw dito ay maganda. Si Rachel po ay dinescribe ng Bible dito that she has a lovely face, a good body. Talagang kumbaga, ang perfect siya. Ganun po ang itsura ni Rachel. Huwag niyo po akong tingnan. Si Tim po ako. De, joke lang po. Talagang perfect ang pagkaka-describe sa kanya dito. But, the description with Leah, ano mo sabi doon? May diferensya ang kanyang mga mata. Hindi siya too lovely. Nakakita ng nila. May mga certain na tao talaga na malakas ang dating. Tingnan mo ngayon katabi mo ngayon kung malakas ng dating niya. Sabi mo sa kanya, ang lakas ng aray mo. Pero na-agree ka, di ba? Sabi mo sa kanya, don't mention it. Small thing. Pero di ba may mga tao talaga na pag nakita mo parang ganda-ganda ka, nakakita lang mo kayo ng gano'n. So, dito po, gano'n ang datingan ni Rachel. Pag nakita natin yung ating mga spiritual imagination, gano'n ang datingan ni Rachel. Ang ganda niya, sabi ng Bible. Pero si Leah, sabi doon, may diferensya yung kanyang mata. Hindi siya gano'ng kagandahan. Siguro po, hindi gano'ng kalakas ang kanyang dating or hindi talaga pansinin. Doon pa lang, meron agad na comparison sa Bible. Kinumpare agad siya sa kanyang kapatid kung ano ang description nila. Sino po dito ang alam mong masakit kapag nakukumpara ka sa iba? Amen. Ang Panginoon sa buhay niya. Number one, ang nais na pag-ipalam sa atin ng Panginoon, God is at work. Sino naniniwala, kapatid, na hindi pa tapos ang Panginoon sa buhay niya? Pumalakpak na malakas sa ating Diyos na buhay. Amen? Sabi mo nga sa inyo ngayon, God is not yet done in my life. Hindi pa siya tapos sa buhay mo. God is working at your life. Kung ang pakiramdam mo sa oras na ito, kapatid, you feel so unloved, na ang pakiramdam mo sa oras na ito, parang you feel na ikaw ay unseen, na parang hindi ka nakikita. Alam niyo po ba mga kananayan? Kaway-kaway nga po ito mga kananayan na narito. Sino po dito yung isang may emote kang ganyan? Na ibinigay ko na lahat ng sakripisyo, binigay ko na yung kaliwa, binabot ko pa yung kanan, pero parang hindi pina-appreciate. May mga ganun mga linyahan ang mga mami na narito. But maybe, at some point, meron tayong ganung pakiramdam. Na after all that you have given everything, pero ang pakiramdam mo, you are still unseen. Maaari, kapatid, you're being compared with others at nakikita ng iba kung ano ang kakulangan na meron ka, just like Leah. Maaari nakikita ng iba yung mga process na meron ka. But God is at work in your life. Pinoproseso ng Panginoon ang buhay mo. Inaayos ng Diyos ang buhay mo. Amen? Sabi mo nga sa katabi mo, mahal ka ng Panginoon.
Ang ating Panginoon po ay hindi unfair. Amen? Sabi mo nga sa katabi mo, hindi unfair si Jesus. Amen? Makikita po natin dito na ang sinabi ng Biblia, si Rachel ang mahal ni Jacob. Kaya nga po nagtrabaho siya ng ilang years ulit para kay Rachel? 7 years. And can you imagine yung pakiramdam ni Leah? Noong panahon po yun, wala akong tanong ang tatay niya. Hindi siya tinanong na, anak, okay ka ba? Bigay kita kay Jacob ha? Kasi hindi pa pwedeng magpakasal yung kapatid mo sa tradisyon. Dapat panganay muna. Yun po yung pinaka-background. Hindi po pwede na maunang mag-asawa ang bunso sa panganay. Sa panahon po natin ngayon kasi wala nang ganun-ganun. Mag-asawa, gusto mag-asawa. Pero nung panahon po nila, kailangan masunod yung tradisyon. So what Laban did, ang tatay ni Leah at ni Rachel, binigyan niya si Leah kay Jacob without asking Leah. Hindi niya hiningi yung consent. Ang tingin ni Laban kay Leah that time, property kita, kung anong gusto kong gawin, pwede kong gawin. Have you ever imagined yung pakiramdam ni Leah? And then pagising ng umaga, anong nangyari? Napasi ko si Jacob, why have you deceived me? Bakit mo ko niloko? Na ang parang ang dating na imagine niyo po, na parang ang dating nun, gulat na bakit ikaw mo kasama ko? Kahit naman siguro po kayo si Jacob, magugulat ka talaga, hindi naman yun ang pinagtrabahuan mo, pero bakit yun ang katabi mo? Diba? Pero kung ito po, makikita natin kung gaano ka-painful yung pinagdaanan ni Leah. She experienced too much rejection. At wala pong magsasabi sa atin dito na okay lang na ma-reject. Okay lang na parang kinahiya ka. Okay lang na parang ipinamigay ka. Wala pong magsasabi ng ganun. That's how much painful yung pinagdaanan ni Leah. But always remember, God starts His best work with the people who feel like leftovers. Behind, may ganun ka pong pakiramdam na parang you're always left behind. Malamang po yun ang pakiramdam ni Leah. She experienced a lot of rejection. Napakarami ng rejection na naranasan niya. Kapatid, let me ask you today, ano po ang rejection na meron ka? Ano ang rejection na nararanasan mo? Maaari, some of us, you are feeling the rejection mismo sa loob ng tahanan mo. Maaari, kapatid, yung rejection mismo sa loob ng mga circle ng mga taong pinagkakatiwalaan mo. At lahat po ng na-reject, walang magsasabi na okay yun. Most of the time, it leaves trauma in our lives. Amen? Nag-relieve ng trauma talaga yun. Ganon ka-painful ang pinagdaanan ni Leah, but the Lord is at work in her life. Kaya kapatid, kung nararamdaman mo that you are rejected right now, that you're experiencing a lot of rejection, that would lead us to the point number 2. God saw your rejection. Nakikita ng Lord yun. Nakikita ng Panginoon. Ano pong sabi nun sa verses na binasa natin? Basahin natin sa verse 31. Ang sabi po noon, when the Lord saw that Leah was unloved, alam ng Lord, hindi siya mahal ni Jacob. Naniniwala ka ba, kapatid, na alam ng Panginoon ang bawat senaryo ng buhay mo ngayon? Walang kayang itago sa Diyos. Alam din ng Lord, even yung pinaka-inner desire ng puso mo ngayon. Sabi mo sa katabi mo, alam ng Lord yung sitwasyon mo. Alam ng Lord yung pinagdaraanan mo. Ang sabi dito, when the Lord saw that Leah was unloved, He enabled her to have children. Pero si Rachel, ano mo sabi? But Rachel could not conceive. Hindi po makapag-conceive ng anak si Rachel. Sino pong binigyan at pinabaran ng Panginoon? Si Leah. Binigyan siya ng anak. I don't want you to miss that two words. Ano pong sabi? God saw and God opened. Nung nakita ng Panginoon na unlove si Leah, na siya ay nare-reject, siya ay hindi pinapansin, hindi siya mahal ni Jacob, ang ginawa ng Panginoon, nagbukas siya ng pabor para kay Leah. Kapatid, if right now you are on that state of your life, na ang pakiramdam mo, you are unloved, you are unseen, God is opening the door of favor in your life right now. Sige po, palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Right now, hindi lang siya at work sa buhay mo. He is opening the doors of favors. He is opening the doors of opportunity. Hindi ka
Yung matatapos na lang ang araw, wala mong bumabati sa'yo. O minsan nang nabati ka na ng lahat, pero yung naging isang tao na gusto mong bumati sa'yo, hindi ka pa binabati. Tapos kung manwari ka, hindi naalala ko yung surprise lang talaga kita. Naka-experience ka naman ng gano'n, alala ko talaga. May surprise kasi ako sa'yo, pero at the back of his mind, nakalimutan niya talaga. Maybe we have that kind of scenario. Alam niyo po ba ang nangyari kay Leah? Because she felt that she is unloved. Nung binigyan siya ng anak ng Panginoon, ang una niyang nakita yun, doon bukod sa pabor ng Diyos, ang nakita niya, yun ang kaparaanan para mahalin siya ng asawa niya. Saan niya pinangalan ang mga anak niya? She names her children after her pain. After her pain, doon niya binase yung pangalan ng mga anak niya. Ang una niya pong anak ay si Ruben. Matatagpuan natin sa 29:32. The Lord has seen my misery. Yun ang pinangalan niya. Ang ibig sabihin ng pangalan na Ruben, the Lord has seen my misery. Surely, my husband will love me now. Yun po ang nakita niya na, ako, mamahalin na ako ng asawa ko kasi nabigyan ko siya ng anak. Yung pangalawa po, ano ang sabi niya? Ang pinangalan niya kay Simon, yung pangalawang anak niya, because the Lord heard that I am not loved, He gave me this too. Yun ang pinangalan niya kay Simon. Na siya ay narinig ng Diyos. Bakit? Para pa rin ma-please yung asawa niya. Still, Jacob rejection, hindi pa rin nagbago. Hindi pa rin siya minahal ni Jacob kahit na dalawa na yung anak na ibinigay niya. Pumangatlo, nagkaroon pa siya ng another child. Ang sabi dito, si Levi, now at last my husband. So makikita mo yan sa verse 34. Now at last my husband will become attached to me because I have borne him 3 sons. Sa pangatlong pagkakataon, siguro naman, papansinin na ako ng asawa ko ngayon. Can you imagine kung anong sitwasyon niya? Na talagang nag-work hard siya para siya ay mapansin ng kanyang asawa. Pero ang nangyari po, same hope, same disappointment. Hindi pa rin nagbago ang trato ni Jacob sa kanya. Ang mahal pa rin ni Jacob ay si Rachel. Kapatid, nakikita mo ba yung pattern ni Leah? That sometimes, that's the pattern of our life. That we keep achieving something to please people around us. Yung pakiramdam na you're really trying so hard to earn the love of people sa paligid mo. Siguro kapatid, nung bata ka, naranasan mo yan. Gusto mong iuwi lahat ng medal kasi gusto mong mapansin ka ng mangit na rin. Have you ever on that situation? Masakit po yun, yung sitwasyon na yun. Na lahat gusto mong salihan, lahat gusto mong ma-achieve. Bakit? Kasi gusto mong mapansin ka. Si Leah po, ganun ang state ng buhay niya. Ganun ang state ng buhay niya that time. Nakita ng Panginoon ang rejection niya. Binigyan siya ng pabor. Pero paano na-turn yung favor sa buhay ni Leah? She used the favor para hindi makita ang Panginoon. Ang nakita niya doon para ma-please ang asawa niya. Nakatuon ang kanyang paningin sa kayang ibigay niyang tao. Nakalimutan ni Leah na kahit hindi siya mahal ni Jacob, merong unang nagmahal sa kanya at yun ay ang ating Panginoon. Amen? Parapakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Kapatid, ano nga isabihin ng Panginoon sa iyo ngayong oras na ito? Hindi mo man maranasan o nararamdaman ang pag-ibig ng mga tao sa paligid mo. Merong unang nagdesisyon na mahalin ka. Merong unang nagmahal sa iyo unconditionally. At wala pong iba kundi ang ating Panginoong Jesus lamang. Come on! Somebody give Him praise today! Hallelujah! Una tayong piniling mahalin ng Diyos. Kaya kapatid, kung ang pakiramdam mo, pagod na pagod ka na para manglimos ng pag-ibig ng iba, hindi ka dinisilyo ng Panginoon para rin. If you are now in the wrong relationship, alisan mo yung maling relasyon na yun. Kahit anong effort mo, pag mali ang relationship na ito, mali pa rin yun. You will never gain love, only hurt and pain. Kapatid, hindi ka dinisilyo ng Diyos
para manlimos ng pag-ibig. Today, the Lord wants to remind you that you are loved by the King Jesus. Come on, somebody give Him praise today. Hallelujah. Kaya pag totoong mananampalataya ka, hindi na uso sa'yo at wala nang lugar sa'yo ang salitang, wala namang nagmamahal sa akin. Nagamit mo na ba yan, kapatid? Yung mga lindahang wala namang nagmamahal. Wala namang nakakaintindi. Tapos, iko-comfort ka ng mga brothers and sisters sa ministry. Habang ino-comfort ka, alam mo nang lalaban. Tigilan na ako, alam ko na. Walang nagmamahal. Alam mo kapatid, kung totoong mananampalataya ka at kilala mo si Jesus sa buhay mo, alam mo na iwan ka man ng lahat ng tao, Jesus will never leave you nor forsake you. His love will never fail. Amen? Come on! Somebody give Him praise! Yung pinakamalakas na malakas para sa ating Panginoong Jesus. Hallelujah! Kapatid, alam ng Diyos ang bawat rejection mo. Alam ng Diyos yung pakiramdam mo na parang walang nagmamahal sa'yo. And this afternoon, He is reminding you na mahal ka ng ating Panginoon. Come on, let's give Him